Magandang araw po sa ating gobyerno. Ako po si Rinel Banda, isang seafarer na may 16 years na karanasan sa cruise ship industry at founder po ng Buhay sa Cruise Ship, isang komunidad ng mga seafarers at aspirants. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa inisyatibo ng gobyerno sa pagsulong ng Magna Carta for Seafarers na naglalayong mas maprotektahan ang aming mga karapatan bilang mga marino. Gayunpaman, nais ko pong iparating ang ilang concerns mula sa aking komunidad, partikular na tungkol sa 80% mandatory allotment ng kabuuang sahod plus 80% guaranteed overtime na dati ay natatanggap namin ng buo on board. Ito ang mga ilang katanungan at concerns ng aking komunidad. May posibilidad po ba kaming makipag-ugnayan ng direkta sa Marina, DMW o iba pang sangay ng ahensya ng gobyerno upang malinawan at matugunan ang aming mga tanong tungkol sa bagong patakaran? Hindi po ba maaaring ibalik ang dating sistema kung saan may mas malaking kontrol ang seafarer sa kanilang sahod? Maraming seafarers ang nag-iipon ng sahod sa barko upang pag pinalitan ito sa Pilipinas ay mas malaking rate ang kanilang matatanggap. Alam naman natin pagka na-convert na ang dolyar sa bangko ay mas mababa na ang natatanggap ng pamilya through home allotment. At dito umaalma ang mga seafarers. Ang panawagan namin sa gobyerno, hinihiling po namin ang mas malinaw na paliwanag tungkol sa polisiyang ito at ng posibleng pagripaso sa mga aspetong maaaring magdulot ng hindi patas na epekto sa mga ordinaryong seafarers. Umaasa po kami na maririnig ang aming boses at magkakaroon ng pagkakataong makipagdayagulo sa kinauukulan upang mas maintindihan at mapabuti ang implementasyon ng Magna Carta for Seafarers. Panawagan ko sa aking komunidad, magkomento kayo sa video na ito at ipahayag ang inyong saloobin, mga concerns, opinion at karanasan upang mas makita at marinig ng ating gobyerno ang tunay na sitwasyon nating mga marino. Isa lang din ang nakikita ko dito, kung gastador ang seafarer na may pamilya, lalo na kung naaadik pa sa pagkakasino, ay mas pabor nga ang 80% home allotment. Sa isang banda naman, kung gastador din ang nabibigyan ng home allotment sa Pinas, ay hindi naman paborito sa seafarer na buong kontrata niya ay kumakayod para itaguyod ang kanyang pamilya.